Ayan. Good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Mga idol, saan man kayo lupalop ng ating bansa naroroon, nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At syempre mga idol, tulad pa rin ng dati, tayo naman ay nagkukwentuhan lang ng may kaugnayan pa rin sa larangan ng serbisyo publiko. Alam nyo mga idol, matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog ng ganito dahil naging busy ang inyong lingkod sa aking trabaho. Alam nyo naman, bilang mga lupon tagapamayapa, lagi kaming naka-updated sa aming mga trabaho. At syempre, bilang may tungkulin, ginagampanan namin ang aming tungkulin sa abot ng aming makakaya. At itong mga nakaraang araw nga, ang inyong lingkod ay nasa lugar kami ng lalawigan ng Bataan. At meron kaming inasikaso tungkol sa aming pansariling hanap buhay. Pero ngayon mga idol, nandito na kami ulit sa aming lugar dito sa Makati at balikbayan na naman upang magserbisyo sa aming barangay sa larangan ng lupon taga-pamayapa. Yung mga idol, ikukwento ko lang sa inyo ang maikling naging karanasan ng inyong lingkod nung ako'y nasa Bataan. Kasi nga mangangalakaw sana kami ng mga prutas na dadalhin dito sa Maynila upang maibenta. Dahil ayon sa aming mga source doon sa lugar na yon, dagsada ang mangga at ang iba pa mga prutas tulad ng avocado, pinya at iba pa. Pero mga idol, yung pala naman naging taliwas sa aming pagpunta doon. Dahil pagdating namin doon, tapos na pala ang kanilang ani. Oo. At yun pala, naibagsak na pala sa mga dapat pagbagsakan yung mga prutas na kanilang inani. At sawing palad nga, wala na kaming inabot. Kaya bumalik kaming basyo. Umalis kami ritong basyo, bumalik din kaming basyo. Madaling sabi, wala, talo. Naggastusan lang kami sa pamasahe sa pag-commute. Pero kailan din, at ayon doon sa mga tigaron, baka sa susunod na anihan na ulit, hindi namin alam kung kailan yun. Pero sabi, i-chat daw kami at malalaman namin kung may panibagong tag-alani. Mga idol, siyempre tayo, ang hanap buhay natin, hanggat kung anong pagkakakitaan sa malinis na paraan, ginagawa natin. Dahil kasi kahit na anong uri ng trabaho mo sa panahon natin ngayon, dumating yung pagkakataon na nagigipit, di ba? Tama? Kaya kailangan gumawa ka ng paraan upang kumita sa ibang paraan, tulad kami. At ito pampakay namin nung kami magpunta roon, bubuhayin namin muli yung aming kulungan ng baboy at balak namin mag-ano ulit ng mga baboy. Pero ayon sa mga tiga roon, kasi parang kumbaga doon sa area na yon, parang ibinawal na yung pag-ano ng baboy dahil kasi nga yung creek o yung sapa na nililinis na. Bawal na magpadaloy ng kung anong mga dumi sa ganon. Kaya medyo kailangan magkaroon kami ng panibagong na hindi na gagamit ng tubig o ano pa, para wag naman mababoy yung sapa o yung tinatawag nila ron na taguling. Kasi nga, ayon sa mga tiga DENR, kailangan ang environment natin maging malinis. At alam niyo naman, sa lugar ng Bataan, talagang yung lugar na yan tinatawag na Virgin Forest. Isa yan sa mga Virgin Forest ng ating bansa. At yan nga, sa tagal-tagal na namin pamupunta-punta dyan before pandemic pa, bihira dyan ng illegal
logging at walang naglalaging dyan kasi mahigpit talaga dyan. Pinagbabawal dyan yung pagtabas ng anumang uri ng mga puno. Kaya pag wala ka rin lang pahintulot sa DNR para ikaw magtabas ng puno dyan, ay hindi ka makakapagtabas ng puno dyan. At bukod pa dyan, ang unang mo makakalaban dyan kapag ka ikaw nangahas pumasok sa mga kabundukan upang magtabas ng puno, yung mga taong labas ang unang mong makakalaban dyan dahil sila nagproproteksyon sa lugar na yan. O ayaw nila na makakalbo ang kabundukan. Dahil nga naman, kapag nakalbo ang kabundukan, yan ang pagmumulan ng mga pagbaha. Di ba tama? Kaya yung mga tinatawag nilang taong labas sa lugar na yan, hindi naman sila kagaya ng iba na talagang durobo, kasi pinoproteksyonan din nila yung kalikasan. Oo, kaya nga, sa lugar na yan, wala ka makikita naglalaging dyan. Oo, kasi nga, mga taong labas dyan ang una mong makakalaban, lalo illegal logging ka. At hindi sila papayag na maglalagay ka sa kanila para makapag-logging ka lang. O pinoproteksyonan nila talaga yung lugar na yan para makaiwas baka. At ang totoo niyan, mga tiga-DNR nga ay nagproproduce ng mga pananim para itanim sa mga kabundukan na nakakalbo. O ganyan. Kaya hindi po pwede yung basta-basta ka na lang pupunta sa lugar na yan para magtabas. At hindi ka bibigyan ng pahintulot na magtabas dyan na kung ano-ano mga punong kahoy. O dahil pinoproteksyonan ang lugar na yan, kasi nga tiniguringan din niyang Bataan isa sa mga virgin forest. Oo. Kasi nga napakasarap ng klima sa lugar na yan. Mula doon sa may papuntang Bagak, sa may Hagunoy, lahat, pati mga dagat yan, ang lilinis. O din nga kami malimit mag-outing. Oo, pagka ganun summer, ang ganda ng dagat yan. Napakalinis. Lalo doon sa pinupuntahan namin, sa Luok Beach. Napakagandang dagat doon. Ang problema lang doon, yung karsada na dinadaanan papunta ron. At kung hindi kabisado ng driver, yung daan doon, marami na rin na-aksidente sa lugar na yon. Kasi napakatarik at saka winding road ang karsada doon. Oo, nakakatakot din. Kung kami nga nandoon mabuti na nga lang yung mga driver namin ini-importa papunta ron, sanay sa mga ahonin, sanay sa mga ganong sistema ng karsada. Pero sabi nga ng mga tiga roon, kapag karamihan ng dumadayo doon ay tiga Maynila at walang karanasan sa ganong uri ng karsada, ayun, aksidente ang inaabot. Kaya buti naman kami, ilang beses na kaming laging nag-outing doon, hindi naman kami nakaranas nung kagaya ng nangyayari sa iba na aksidente. Kaya nga kasi yung mga driver namin, mga bihasa naman At minsan, yung mismong bayaw ko, o yung bilas ko, kapag may dala kami sa sasakyan at hindi kaya ng driver iahon yun doon, siya ang nagda-drive yung bilas ko. Kabisado na kasi ang karsada doon. Kagaya nagpunta kami ng Mount Samar. Oo, winding road din yun. Sigsag yun, pataas. At ang tatarik ng karsada. Pero nung ang bilas ko nagmaneho ng L3, wala, panis. Swabe-swabe ang ahon namin paakyat. Kaya nga, doon kapag dadayo ka, kailangan kung hindi kaya ng driver mo na iahon ng sasakyan doon, magsama ka ng mga tiga roon na sanay sa ganun. O, di ba? Kaya nga tayo mga idol, nagkukwentuhan lang na may kaugnayan sa serbisyo publiko. Sa may sandali ng ating programang ito. Salamat na marami at sinamahan niyo ako. At muli, ito yung lingkod, si Boyet ng Vlogs TV, ay patuloy na bumabati ng isang magandang umaga. At itong mga nakaraang araw nga, pagkagaling namin ng Bataan, agad naka-duty ang inyong lingkod. Dahil nga, kasi nga, tungkulin natin yan na dapat nating gampanan bilang mga lingkod bayan itong ating pamahalaan. Bagamat mababang uri lang ang aming serbisyo sa larangan ng lupong tagapamayapa, ginagampanan namin ang aming tungkulin sa abot ng aming makakaya. At
gaya nga ng malimit kong banggitin sa ating mga pagbablog na ganito, ano man ang uri ng tungkulin na yung ginagampanan, kailangan magampanan mo to ng maayos para huwag ka naman mapupulaan. Dahil hindi ka makakaiwas na batikusin ng iyong mga mamamayan, ng iyong mga kapwa na sa marangan ng serbisyo publiko. Pero mga idol, bilang mga nasa larangan ng serbisyo publiko, kailangan gampanan mong yung tungkulin ng walang halong kabulastugan o kailangan dapat kasi yung tungkulin bilang nasa larangan ka ng serbisyo publiko. Kaya kami, sa Lupon Pammayapa, dito sa aming barangay, ginagampanan namin ang aming tungkulin sa abot ng aming makakaya. At magamat hindi saklaw ng aming kapangyarihan, ang mga dinudurog sa amin, ginagawa namin ng paraan ito para maibigay sila sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat dumulog. Kaya po kapag ikaw may tungkulin, pag may lumapit sa iyo at alam mo hindi saklaw ng iyong kapangyarihan, gawa mo ng paraan na mailapit sila sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat dumulog. Hindi po pwede yung pag lumapit sa iyo, sasabihin mo kagad, ay hindi yan dito, huwag ka rito, hindi namin ano yan. Hindi po ganoon ang isang nanunungkulan. Kailangan maging humble ka. O magamat hindi alam, o hindi saklaw ng iyong kapangyarihan, at hindi rin naman nila alam kung saan sila lalapit, gawan mo ng paraan. O, dahil maibigay sila sa mga kinaukulan. Tulad kami sa Lupon Pammayapa. Palibasa na sa larangan din kami ng peace and order, siyempre lumalapit sa amin yung mga tao na nangangailangan ng serbisyo o ng tulong. Kapag hindi saklaw ng aming kapangyarihan, ginagawa namin ito ng paraan na maibigay sila sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat dumulog. O, para naman makatulong ka, hindi lamang doon sa tao na nangangailangan sa iyo ng tulong, kundi maging doon sa departamento na dapat nilang lapitan. Halimbawa, police matter, ang kanyang problema, hindi na saklaw ng katarungan pambarangay. Kunin mo yung detalye ng pangyayari, kunin mo yung pangalan ng complainant at yung respondent, tapos yung oras, yung araw, yung detalye ng pangyayari. Pagka nagawa mo na siya ng kabuuang detalye, base sa salaysay nitong complainant, at saka mo siya i-turn over sa mga kinaukulan na kung saan siya nararapat. Gagawa mo na ng kapirasong note sa baba o sa mga kinaukulan. Bilang Lupon Pammayapa, itong aming barangay, lumapit sa amin itong complainant na nakalagay sa itaas ang kanyang pangalan at ito ang kanyang problema, ay hindi namin ito saklaw, kaya minarapat namin idulog ito sa inyong tanggapan. Yan. Kapag pirmado ang complainant sa ginawa mong salaysay na base sa kanyang mga sinabi, ang itatanong na lang ng investigador doon o ng district officer, wala ka na bang idadagdag o wala ka nang gustong baguhin. Ano lang, kapag wala na yun, tatabahuhin agad ng ano yun, tuloy-tuloy na yun. O, nakatulong ka na doon sa investigador, nakatulong ka doon sa district officer, natulungan mo pa yung humingi ng tulong sa iyo base sa kanyang problema. Di ba? Tama? Ganun tayo mga idol bilang mga may tungkulin. Kumbaga, kahit hindi natin saklaw, ginagawa natin ito ng paraan para maibigay sila sa tamang mga kinaukulan kung saan sila nararapat at tinulog. Bueno, salamat ng marami sa maikling sandali ng ating kwentong ito mga idol. May nakuha kayong maikling informasyon. Shoutout nga pala dyan sa ating mga kapwa Lupon Pammayapa sa mga kayong barangay naroon, mga idol. Ganun din sa ating mga buting barangay captain na siyang nangangasiwa sa atin bilang mga Lupon Pammayapa. Shoutout sa inyo mga honorable na barangay captain. Lalo na dito sa aming barangay, sa aming honorable barangay captain na si Honorable Jing Bolo. Yan, shoutout sa iyo, Kap. Kaya hindi sa aking mga kapwa Lupon dito sa aming barangay. Mga idol, mga panyero, shoutout sa inyo. Naway magampanan natin ang ating tungkulin na naayon sa batas at walang halong kung ano pa mang pag-iimbot. So, paano sa ganun, ay makatulong tayo at makapagbigay ng magandang serbisyo sa ating mga mamamayan. Okay na mga idol Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Pansamantalang nagpapaalam sa inyo kapag sa mga susunod pa natin mga video ay ulit tayong magkasama. Pero mga idol, kung bago ka pa sa channel kong ito, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para lagi ka rin updated sa ating mga video. Bueno
Nagkamuli, ito yung lingkod, si Boyet ng Vlog TV. Pasamantalang nagpapaalam. Nagkamuli, paalam.